Sakto morning mga kasakto. So mga kasakto, yung location natin ngayon sa ating talong is yung ating third batch na sa short video piliwanag natin na kakatanim lang, harvest na. So medyo napansin nyo rito is wala nang bunga. So for demo ito guys, gusto kong may share sa kapwa natin kasakto dyan, mga ka-farmers na gustong mag tanim ng matatandang talong. So yan may mga bunga yan. So after 1 week kailangan talaga madiligan ng fertilizer. So yan bagong tanim yan, 1 linggo may mga bunga. Hindi ko ginalaw kasi super stress siya kung kukunin mo pa yung bunga, tina-transplant pa siya. Hayaan nyo na yung transition period niya, yung transfer yung ugat niya sa lupa na ibinigay o bagong lupa na tinatransferan niya dito, transplant, kasi doon siya nagaling sa improvise natin na nursery. So yung kailangan gawin dito sa ating explanation ngayon is yung paano siya i-maintain na parang bago lang, na parang katulad din ng ating second batch o first batch dyan sa taas. So, yan, pansin nyo sa taas. So continue harvest yan. Nasa 500 kilos. Sobra na ata yung kuha niya kahapon. May reject na 40 kilos ata, mga ganyan. So mga 400 plus lang yung class A. So dyan, sa taas na yan, yung first batch doon sa baba nating Madre de Agua. At dyan yung sa ating second batch, yan yung nagtulungan sila sa 400 plus na kilo. So actually yung mga short videos ko lang pinakita kasi busy na ako, sa i-update ko lang kayo kung hindi masyadong busy. So back tayo sa ating topic na paano alagaan, i-maintain yung mga matandang kata-transplant pa lang. So dito sa nauna kong ginawa, inubos ko lahat yung matatandang dahon. Again guys, wala pa itong fertilizer ha. Buhayin nyo muna ng buhayin yung mga unang tanim nyo na matatandang talong. So ito lang yung sa taas, yung sa baba hindi na yan. Yan. Again, 1 linggo ito after transplant, pero hindi ko siya inaagad-agad inabunuhan. Pinabuhay, pinayaan ko siya sa kanyang transition period na mag-transfer yung ugat niya bago ikakat. So paano ba ito ginawa? Yan yung mga aking kinuha. Yan ang mga bunga. Yung nasabi na kakatanim lang, harvest na. So actually basic na yan sa pagpa-farming. So ito, may iba-ibang klase na pruning stage sa tanim. Yung iba nasa vegetative, yung isa is nasa mature stage. Ito yung maidagdag ko, kakatanim, pruning lang, hindi harvest. So ito, so itong puno na to, observe natin ito. So kita nyo siya, matatamlay talaga yung galaw niya, no? Kahit sakto sa tubig, balanse sa organic, may kulang talaga sa kanya. Again, sa talong na ito, siyempre matured na, kailangan niya yung ugat na mais-transfer. Kahit konti lang yung sinusuplayan niya, tapos marami yung nakasipsip. Tulad nito, may bunga, may maraming sanga. So anong dapat gawin? Siyempre kukunin gamit yung mas okay kasi guys kung gunting, hindi nyo kamayin. Okay lang kung kamay kung matanda na yung talong nyo. Kung gaya nung sa mga first video, mga previous video natin na ginawa, urada-urada lang akong ginamit yung kamay ko kasi yung puno is nakakapit ng mabuti. Ito hindi pa ito, 1 linggo pa lang yung puno niya dikit na dikit sa lupa, pero hindi 100% hindi katulad ng mga malalaki na malaking puno na pwede lang kamayin yan, huros pa ilalim, iwan lang yung isang sanga. So ito hindi, kailangan talaga ng scissors o garden scissors. So ito, first steps sa talbos na ito, alin yung pinaka malusog? Puro walang malusog puro matamlay. So hanap kayo ng isa dyan na medyo may silbi din. Isa lang. Dito kukunin nyo yung mga sakir.
Wala itong silbi niyan. Itong dalawang sanga, kukunin yung isa. Hindi tayo mag-apply ng Y pruning dito kasi gusto natin si talong mag-compete yung transition period niya. Nang sa ganon, kung masundan natin siya ng pakain, ayun, ready na yung pakain natin. Mapakain natin. Yung hihigop niya sa pagkain is konti lang yung sa katawan niya. Yung bali sa tao, tinanggalan natin siya ng malaking bituka para nang sa ganon, may process yung mabuti yung pagkain. Tama ba yun? O may mali ba sa term na yun? Hindi ko siya gustong malaki yung katawan niya tapos yung pagkain na isisip-sip niya i-subdivide pa sa maraming sanga. So yun ang punto ko dito. So yan. So abangan nyo ito mag-isang linggo. Ipakita ko ito next. So itong talbos na ito para ito yung napususuan ko. Yan o. So ito hanggang dito is cut. And then yan lang. Simple lang ha. Isang kamay lang ginamit ko. Wala tayong tripod. Yan. Yan. Huwag kayo mabahala sa sinasabi nilang maraming dahon chlorophyll ma-absorb sa tanim. Normal na yan. Hayaan nyo muna maka-transition period si talong. Tapos, pero sa pagkain naman ito, katulad ng abono, ikokontrol nyo yun. Hindi yung abono na talagang malakas yung pang stage na. Hindi ito yon gamit na abono. Yan. Iwan nyo lang talbos na magaganda. Yan. Napakasimple lang, no? Sa ginawa natin. Ito. Matatandang sanga. May bunga pa. Ito, kunin to. Yan. So, yan. Yung itsura niya, oh. Dagdag. Tapos yung ito, guys. Dalawang kanay ginamit, no? Lagay nyo rin sa sako. Yan. Oh. Kunin nyo ito lahat. Yan. Hindi nyo hayaang kumalat dyan sa row nyo. Lagay sa sako. Kasi napaka-sensitive ni fungus. Especially nag-shift ng panahon ngayon. From init, biglang lumakas yung mga ulan. So very prone sa fungus. So ano ba yung sa fungus na naman? Siyempre, fungicide na naman. Apply kayo ng mixed fungicide. Ito yung ating na katingan. Ito pa yung wala. Abangan nyo isang linggo after nito sa ginawa ko. Pero after nito, papakainin pa natin bago siya iwanan. At saka i-maintain din ng insecticide na mga mahina lang. Kasi ito, napaka-sensitive ito guys. Kung matamaan ito ng malakas na ulan. Ito. Open wounds kasi yan. So napaka-sensitive niyan kung malakas yung ulan, malakas yung init. So may gagawin tayo niyan. Ipakita natin in the next video. So yan na muna, kunting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Kasi dilim ni Haring Canlaon yung ating panahon ngayon. Pero madilim man. Makakita tayo sa ating tanim na may harvest na. Parang liliwanag na ang buong mundo. Hindi man tayo perfecto. Hindi man tayo insakto sa lahat ng ginagawa. Importante, may share ng idea sa ating kapwa farmers. May share yung tamang ginawa upang nang sa ganon lahat ng mga millennial farmers dito sa ating na nakapanood hindi man na maignorante kung ano yung ginawa sa isang farmers na gustong matuto. Salamat Insakto TV.